Maipapariban ko na sa wakas ang buhok ng nanay ko. Ngayong araw nga. Igagaya ko muna si Tasha dahil isasama namin siya. Ready ko na rin tong bag niya dahil dito ko siya ilalagay. Violet nga yung bag ni Tasha at saka yung collar niya dahil babae siya. Kaya nga Tasha tanga-tanga ka. Nagpurple na rin nga ako dahil bakla ang tao na to. At saka para machi-machi na rin kami. Tapos yun nga, kinabitan ko na rin siya nitong diaper para safe kung mataiman o maihi siya. Lalo na kung bigla kami pumasok sa mga mall, meron pa naman mga gwardyang maaarte na ayaw magpapasok ng mga pusang walang diaper. Kala mo naman talaga nag-check sila ng mga bag namang pumapasok sa mall. Tapos ayan, napa-outfit check pa. Oh my God, it's giving! Grabe, napaka-cute ni Tasha. Iiwan ko nga muna yung pusa kong itim na si Lime. Sanay naman yun mag-isa. Grabe, napaka-introvert. Matutulog lang yun na matutulog. Grabe, napaka-strong ng pusa ko na yun. Kayang-kayang mag-isa. Siguro sabi niya, I can live alone. Tapos yun na nga, kasama na namin tong nanay ko. Grabe, parang nawawala O diba, kung makikita nyo, ang sarap na talagang i-rebond dahil napaka-dry na. Pagdating nga namin dito sa salon, chinecheck na nga tong buhok niya. Kinukulayan kasi ng itim ng nanay ko yung mga puting buhok niya. Risky daw kung rebond lang yung gagawin. Kaya ang pinili naming option is yung rebond keratin para mas maganda raw yung resulta. Ewan ko lang kung totoo yun. Tignan na lang natin mamaya. Syempre, wala nga naman kaming alam sa mga ganito. Habang dinodoktor niya yung buhok niya doon, lumabas muna kami ni Babe para maghanap ng merienda at nakita namin itong napakasarap na chicken pops. Pagkatapos, pagbalik namin dito, ganito na yung ginagawa sa kanya. Mabilis lang pala, na-rebond na raw kaya binoblower na lang. Tapos, paplantsahin after. Medyo naging smooth naman yung texture niya, tapos lumabas na rin yung mga dry hair. Nagkukulay daw kasi ng itim kaya ganyan. Tapos, tinanong ko to si ate, hindi pa pala tapos. Lalagyan pa nga daw niya yan ng gamot pagkatapos plantsahin, yun yung keratin. Tapos, gugupitin din daw yung mga dry na buhok sa baba. Kung mapapansin nyo, kitang-kita naman yung mga dry na buhok sa dulo. Pero ngayon pa nga lang, ang laki na din talaga ng diferensya simula nung kanina. Sobrang buhagag kasi yung kanina tsaka sobrang dry. Iba talaga yung nagagawa ng mga ganitong skills dahil ang laki ng tinutulong nito sa mga itsura ng tao. Kaso nakakalungkot na realidad kapag wala kang pera, hindi mo talaga maiayos yung sarili mo. Pero disclaimer lang guys, wala po akong maraming pera. Sakto lang para mapasaya yung magulang. Sakto lang din na pambuhay sa sarili ko. Sakto lang para pambuhay sa mga pusa namin. May ugali kasi ako na kahit sakto lang yung pera ko, gusto ko pa rin mapasaya yung magulang ko. Numero uno dyan yung mga magulang ko talaga. At saka iniisip ko na lang na babalik din yan, kikitain ko ulit yan. Minsan kasi ang sarap magkaroon ng mindset na kapag meron, kapag wala, wala. Pero pag hindi ka talaga maramot, hindi ka rin pagadamutan ng blessing. Buti nga sa loob ng 5 years namin ni Babe, never kami nakaranas ng sobrang gipit. Ganun talaga pag totoong hindi ka madamot. Kaya kayo guys, hanggat may panahon pa o kung kaya nyo, pasayahin natin mga magulang natin. Pagkatapos ng lahat, ito na nga yung finished product. Grabe, ang happy ko kasi talagang sobrang layo na siya simula nung kanina. Buhaghag at sobrang dry pero ngayon makinis at okay na, napakalambot pa. Pag uwi nga namin, dumiretso kami sa kanila at tuwan-tuwa yung mga kapatid ko dahil iba na raw yung buhok niya. Sigurado nga ako pag uwi ng tatay ko aasarin na naman siya noon. Pero sure akong mas naaasar yung mga marites dahil pinariban ko yung nanay ko.